May mga lalaking kahit matagal nang hindi nagchat-chat, kahit wala nang kumusta, kahit hindi na nagpaparamdam, pero hindi pa rin makalimutan ng babae. At may mga lalaking araw-araw nandyan, laging available, laging handang magbigay, pero madaling mapalitan. Hindi ito tungkol sa itsura, hindi ito tungkol sa pera, hindi rin ito tungkol sa pa-impress. Ito ay tungkol sa isang tahimik na lakas na bihirang maunawaan ng karamihan. Lakas na kapag taglay mo, kahit mawala ka sa eksena, hindi ka mawawala sa isip niya. Makinig kang mabuti. Dahil sa bahaging ito, sisirain natin ang pinakamalaking kasinungalingan tungkol sa pag-ibig at paghahabol. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Aminin mo. Naranasan mo na to. Ikaw yung lalaking nagmahal ng totoo, nag-effort, nagbigay ng oras, nagpakita ng intensyon. Pero habang mas lalo kang nagiging available, mas lalo siyang lumalayo. Habang mas lalo kang nagiging malinaw sa nararamdaman mo, mas lalo siyang nagiging malamig. At sa huli, ikaw ang nagtataka, bakit parang mas interesado siya nung hindi pa ako ganito? Bakit nung hindi ko siya masyadong inuuna, mas hinahanap niya ako? Anong mali sa pagiging mabuting lalaki? Ito ang sakit na hindi tinuturo sa paaralan. Ang sakit ng lalaking tapat, pero hindi pinili. Ang totoo, hindi ka nasasaktan dahil iniwan ka. Nasasaktan ka dahil kumapit ka. Kumapit ka sa ideya na kapag ibinigay mo ang lahat, mananatili siya. Kumapit ka sa paniniwala na ang pagmamahal ay dapat ipaglaban kahit ikaw na ang nauubos. At dito nagkakamali ang karamihan. Sabi ng Stoicism, hindi tayo nasasaktan ng mga pangyayari, kundi ng ating interpretasyon. Ang attachment mo ang dahilan kung bakit ka naghihirap. Ang takot mong mawala siya, ang mismong nagtulak sa kanya palayo. Dahil kapag naramdaman ng isang babae na ang halaga mo ay nakatali sa presensya niya, nawawala ang bigat mo. May isang prinsipyo ang mga Stoic na bihirang binabanggit sa relasyon. Ang may kontrol sa sarili, siya ang may kapangyarihan. Hindi ka hindi makalimutan ng babae dahil iniisip mo siya. Hindi ka hindi makalimutan dahil mahal mo siya. Hindi ka niya makalimutan dahil hindi ka alipin ng emosyon mo. Ang lalaking Stoic ay hindi nagyayabang ng halaga. Hindi siya humihingi ng validation. Hindi siya nagmamakaawa ng atensyon. Tahimik lang siya, pero buwa. At ang kabuuan na yon, ang bumabagabag sa isipan ng babae, paano ito lumalabas sa totoong buhay. Kapag hindi ka agad nagre-reply, hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil may buhay ka. Kapag hindi ka naghahabol, hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mo ang halaga mo. Kapag kaya mong mawala, nang hindi nagiging galit, nang hindi nagiging bitter, nang hindi nagpo-post ng patama, iyan ang sandaling nagsisimula ka niyang maalala. Dahil sa katahimikan, doon nagsasalita ang presensya. Mag-ingat. Maraming lalaki ang nagkakamali rito. Ginagawang taktika ang Stoicism. Ginagawang laro ang distansya. Pero tandaan mo ito. Ang Stoicism ay disiplina, hindi manipulasyon. Kapag ang katahimikan mo ay may halong galit, kapag ang pagkawala mo ay may halong paghihiganti, hindi ka Stoic. Isa ka lang lalaking sugatan na nagtatago sa likod ng maskara. Ang tunay na Stoic ay handang mawala kahit walang kasiguraduhan na babalik siya. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kapag hindi mo na siya kailangan para makaramdam ng buo, dun ka nagiging hindi makalimutan. Kapag hindi ka na natatakot na mawala siya, doon ka nagiging mahalaga. Hindi dahil hinahabol ka niya, kundi dahil hindi ka madaling maabot. Ang lalaking may sariling direksyon ay laging mas kaakit-akit kaysa sa lalaking umiikot lang sa isang tao. May mga lalaking mahal ng babae, pero hindi niya iniisip palagi. At may mga lalaking hindi niya sigurado kung mahal ba siya, pero bumabalik-balikan ang isip niya, hindi dahil mas sweet sila, hindi dahil mas gwapo, hindi dahil mas mayaman, kundi dahil may isang bagay sa kanila na hindi kayang ikulong ng emosyon. Isang presensya na kahit mawala, may naiiwang bakas sa loob niya. At ang masakit na katotohanan, hindi ito sinasadya ng lalaking yon. Ito ay bunga ng self-mastery. Ikaw ba yung lalaking gustong-gusto niyang kausap dati? Pero ngayon, parang ikaw na lang ang nagbubuhat ng usapan? Ikaw ba yung laging handang mag-adjust? Maghintay? Umintindi? Kahit nasasaktan ka na? At sa bawat paglayo niya, lalo kang napapalapit. Mas mahaba ang mensahe mo, mas mabilis ang reply mo, mas malinaw ang feelings mo, hanggang sa isang araw,
Napansin mong wala na siyang hinahanap. Dahil nakuha na niya ang lahat, dito pumapasok ang isang masakit na katotohanan. Kapag masyado kang predictable, nawawala ang presensya mo sa isipan ng babae. Hindi dahil masama ka, kundi dahil wala nang kailangang tuklasin. Ang attachment mo ang nagtanggal ng misteryo. Ang takot mong mawala siya, ang nagbigay sa kanya ng control. At kapag ang isang tao ay may hawak sa emosyon mo, hindi ka niya iniisip para hanapin. Iniisip ka lang niya kapag kailangan. Sabi ng Stoics, ang taong may kontrol sa sarili ay hindi kailanman ganap na pagmamay-ari ng iba. Ang babae ay hindi nahuhumaling sa lalaking kontrolado niya. Nahuhumaling siya sa lalaking may sariling mundo. Isang mundo na pwede niyang pasukin pero hindi kailanman sakupin. Ang Stoic man ay hindi nagtatago ng emosyon pero hindi rin niya ipinagkakaloob ang lahat. Hindi dahil nagdadamot, kundi dahil may hangganan ang dignidad. At ang dignidad, kapag malinaw, nagiging magnet. Sa araw-araw ganito ito lumalabas. Kapag kaya mong tumahimik, nang hindi nag-e-explain, kapag kaya mong hindi magtanong ng bakit, sa bawat pagbabago ng tono niya, kapag kaya mong magpatuloy sa buhay mo, kahit may parte sa'yo na umaasa, hindi mo siya binabaliwala. Hindi mo rin siya inuna. Pinapahalagahan mo ang sarili mo, at yan ang bagay na hindi niya makalimutan. Dahil bihira ang lalaking kayang piliin ang sarili kahit may emosyon na nakataya. Pero pakinggan mo to ng mabuti. Ang hindi pagiging buong mahahawakan ay hindi pagiging malamig. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pag-iwas sa commitment. Kapag ginamit mo ito para mang-control, para magparamdam ng insecurity, hindi stoicism yan. Takot yan na nagkunwaring lakas. Ang tunay na stoic ay malinaw sa intensyon pero hindi desperado sa resulta. At kapag narating mo ito, may isang kakaibang bagay ang mangyayari. Hindi mo na iniisip kung iniisip ka pa ba niya. Hindi mo na binibilang kung sino ang huling nag-message. Hindi mo na kino-question ang halaga mo base sa atensyon niya. At doon, parang kabaligtaran ng inaasahan, doon kanya mas naalala. Dahil ang lalaking hindi nagkakapit ay lalaking may bigat. At ang bigat, hindi madaling mawala sa alaala. May mga lalaking naaalala ng babae dahil nasaktan siya. May mga lalaking naaalala dahil minahal siya, pero may iilan lang na naaalala dahil nag-iwan sila ng katahimikan. Hindi sigaw, hindi drama, hindi paliwanag. Isang uri ng presensya na kahit tapos na, hindi niya kayang burahin. Ito ang huling anyo ng lakas. Ang lalaking umalis ng buo ang sarili. Ang pinakamahirap na sandali ay hindi ang iniwan ka. Ang pinakamahirap ay ang matutong mabuhay. Nang wala na siya, habang dala-dala mo pa rin ang alaala, mga gabing tahimik, pero mabigat ang dibdib, mga umagang gigising ka, na parang may kulang kahit alam mong tama ang desisyon. At sa puntong ito, maraming lalaki ang bumabalik, hindi dahil mahal pa nila, kundi dahil hindi nila kayang tiisin ang katahimikan. Pero dito naghihiwalay ang karaniwang lalaki at ang lalaking stoic. Ang huling attachment na kailangang bitawan ay hindi siya. Ikaw iyon, ang bersyon mo na umaasang babalik siya. Ang bersyon mo na gustong ma-validate, ang bersyon mo na gustong mapatunayan na ikaw ay sapat. Sabi ng Stoicism, ang pinakamahirap talunin ay ang sarili mong pagnanasa. Kapag naputol mo ang huling hibla ng pag-asa, hindi ka nagiging malamig, nagiging malaya ka. Ang tunay na hindi makakalimutang lalaki ay hindi yung bumalik, kundi yung hindi na kinailangan pang bumalik. Hindi niya sinara ang pinto para magparusa, sinara niya ito para igalang ang sarili. At ang ganitong klase ng lakas ay bihirang makita. Kapag nakita ito ng babae, kahit hindi niya maintindihan, nararamdaman niya. At ang nararamdaman, hindi madaling makalimutan. Sa araw-araw ganito ang itsura nito. Hindi ka nagsisik ng closure na galing sa kanya. Hindi ka naghihintay ng huling mensahe para matahimik ang loob mo. Hindi ka nagtatayo ng bagong relasyon para takasan ng sakit. Tahimik kang gumigising. Tahimik kang nag-i-improve. Tahimik kang nagiging buo. Hindi mo na siya iniisip para maalala ka. Hindi mo na iniisip kung iniisip ka pa ba niya. Ngunit sa kakaibang paraan, doon ka niya mas naaalala. Hindi dahil may plano ka, hindi dahil may galaw ka, kundi dahil ang lalaking may kapayapaan ay bihira at ang bihira, natural na naalala. Kung nakarelate ka sa video na ito, ibig sabihin, handa ka ng bitawan ang hindi na bumabalik. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba ang salitang malaya. Tandaan mo,
Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. Hindi mo kailangang habulin ang kahit sino. Sa katahimikan mo, nandoon ang tunay mong lakas. At doon, nagsisimula ang buhay na hindi na nakatali sa alaala ng iba. Salamat sa panonood.